Ngayon po ay pag-usapan pa rin natin. Ano pa nga ba kundi ang napakainit at painit na issue ng budget at yung aming pong final na petisyon ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District po ng Davao, yung aming petisyon na humihiling sa Korte Suprema na ideklara na walang visa, null and void, and to set aside and declare as unconstitutional the 2025 national budget dahil nga dito sa panay blankong bicameral conference committee report na pasado, ratipikado, pirmado at inihain sa Bills and Index section ng House of Representatives. Pag-usapan po natin yung inihain naming kaso sa Korte Suprema. Ito po yun, yung aming petition for certiorari and prohibition. Final po namin ito nung Monday. Marami po ang nagsasabi bakit napakatahimik ng pag-file namin sapagkat po ito'y isang mahalagang kaso at hindi naman po tayo after ng media mileage kaya minarapat po namin ni Congressman Sid Ungab at ng mga ibang petitioners na mga pawang premyadong abogado na mag-file quietly at ihayag na lamang na kami nga ho ay nakapag-file na the following day which is kahapon. So ito po yung kopya ng aming final nung Monday na petition sa Korte Suprema. Petition for certiorari and prohibition. Ito po yan. At ating pong balangkasin ngayon ang pagsisinungaling ng mga nagtatanggol dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget dahil nga po sa unang beses pa lang tinanggi nilang may blanco daw yung bicameral conference committee report. Tinanggi nila na wala raw pong blanco, walang illegal sa proseso at walang unconstitutionality na naganap doon sa pagpasa ng General Appropriations Act na siya nga po ngayon ay batas na. Unahin po muna natin, ito po yung kopya ng conference committee report. Makikita po natin para po it's a bit of a lecture, pilitin natin pasimplihin Ito po yung pagpapatunay na na-file po ito sa Bills and Index Service ng House of Representatives. At ang final po nila, ito po yung title. Basahin ko po. Ang title niya, An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ito po yung produkto ng Bicameral Conference Committee report. Sabi po nila, hindi final ito, pero final. You do not file something that is not final sa House Bills and Index Service. Yan, malinaw yan. At the same time, makikita po ninyo yung mga kongresista na pilit nagtatakip ng pinakamalaking anomalya, yung biggest money heist ever in the history of the Philippines, 6.325 trillion pesos po. 6.325 trillion pesos. Ito po yung kanilang rinatipikahan, inaprubahan, pirmado at inihain niya po dito sa House Bills and Index Service. Ito po yan, kitang-kita dyan. Pirmado po, sapagkat nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling rules diyan sa House of Representatives, pagkatapos na yung Conference Committee report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Mga kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina, pirmado, at makikita naman talaga na ito'y pinirmahan Malinaw po yan yung last page. Pirmado po yan. I hope nakikita ninyo malinaw. Pirmado ito, mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag-usapan natin ang kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo, dahil tayo sa hakbang ng Maisog, incidentally ay nagdiwang po ng unang taong anibersaryo ng hakbang ng Maisog kahapon sa mga Maisog. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban at nananawagan ng transparency and accountability. And this is the reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee report. Ito nga ho, pirmado ang bawat pahina at makikita ninyo na tuloy-tuloy ho yan Pirmado po yan At ipinakita ko na rin po sa aking isang page yung mga blanco. So, talakayin po natin. Merong isang mambabatas
na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung babatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawing bobo mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap ko hong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. 3 bagay lang ho yung sinasabi ron Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya. May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo ngayon sasabing typographical yan? Paano mo ngayon sasabing grammatical yan? At paano mo sasabing printing error yan? Isang pahina pa lang mo yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang patunayan natin na kung talagang nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga trolls at yung mga bashers, welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitiran ng pag-iisip. At dito kayo manood sa aking pahina at dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live. Yan po. Kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para man tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito yan. Matatawag niyo ho bang typographical, grammatical, or printing error? This is just 3 of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanco. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampa ng kaso? Kagaya po nung aking previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagahan ng Bicameral Conference Committee Report, ito po yung mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan kasi final po nila Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na akong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa GAA. Tama po, fake news ang Malacanang nung sinabi nilang may blanco sa GAA. Dahil wala po kaming sinasabing GAA. Ang blanco naririto sa primary document na tinatawag Bicameral Conference Committee Report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po tinatakan pong receive ng Bills and Index Service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na Pirmado, ratifikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po, yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical, or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical,
grammatical or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi ho pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na eh. Only Congress can pass an appropriations bill. Kaya nga po, hindi ba, binalangkas natin ng isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other. Bakit po sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po ang assumption ng ating saligang batas, mas marami sila, kinakatawan nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical at printing error. Kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino uli, ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Kaya nga po dapat silang panagutin natin. Ang tinuturo, yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon, yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa omnibus motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical and printing errors. Hindi niyo pa po ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya ako minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong galalain, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group ng mga Committee on Appropriation ng House of Representatives at Committee on Finance ng Senado ang gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos sapagkat alam mo nila mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas eh. Wala naman sa saligang batas sa pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final, ratified, passed, approved, and signed na final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din nga pong usurpation of authority. So makikita natin kawing-kawing na kasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat nating panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang batas ngayon at pinirmahan at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo, yung mga taga-Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Mas bilib pa ako doon sa mga barangay captain at barangay council, yung konseho po ng barangay ng Marikina, nagse-seminar po yan. Sigurado ko marunong magpasa ng budget yan. Pag-usapan po natin yung mga barangay tanod, tanong ninyo sa inyong kapitan, tanong ninyo sa inyong barangay treasurer, barangay secretary at mga barangay kagawad. They are very good and they are very prudent and they are very mindful of the law on how to properly pass
their annual barangay budget. Hindi kagaya ng pagsisinungaling nito ni Stella Kimbo. Kay Hazel Aquino, di gagawin ng technical staff, kawawa naman sila. Sila ang ituturo ni Tapia. I agree with you, Hazel Aquino. Kaya nga natin dinidiskurso ito upang mamulat sila na papunta sa kanila. Ilalaglag kayo, mga kaibigan ko. Ayaw namin kayong kasuhan dahil alam namin hindi kayo yan. Pero I hope one day, very soon, one or many of you will start to speak up. Ituro ninyo sino nag-utos, kaninong makating kamay ang kumalikot dito sa final ratified, signed and filed sa House Bills and Index as section itong bicameral BICAM final report. Kay Sabrina, sana po magtagumpay tayo dyan, Attorney Vic Rodriguez. Kaya po namin minarapat na ni Congressman Sid Ungab na i-file ito sa Korte Suprema quietly upang pasinungalingan muli ang napakaraming sinungaling na mambabata sa sinasabing ito po ay politika lamang. Paano naging politika? Budget ito. Paano naging politika? Biggest money heist ito. 6.325 trillion pesos. At kasali ang bawat tinig ng mamamayang Pilipino rito. Bakit? Public money ito hindi niyo ito pribado. Kung ito ay pribadong pera lamang ng inyong kumpanya, hindi kami makikialam. Di ubusin ninyo, gastusin ninyo, lustayin ninyo. Pero wag ang pera naming mga Pilipino. Balik po ako. Kay Winnie Paran, ubus na kaban ng bayan, kailan patatapusin kung kailan wala na lahat, ninanakaw na lahat. Tama po yun, ninanakaw na lahat, tutuloy din tayo dyan na Winnie Paran. Hindi lang po pera ninanakaw, hindi lang po perang ninanakaw nila, pati po ang posisyon ng Vice President ay pilit nilang ninanakaw kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag, tutuloy po tayo at pag-uusapan natin yan mamaya. Kay Brad Stanislao, happy first anniversary, hakbang ng maisog. Kay Ellie G. Marson, correct po sir, salamat. Kay Thelma Woodman, napakaraming berdeng puso, maraming salamat Thelma. Kay Lee Lesta, attorney, pa-explain po uli ng corruption na may tama po ba, ibababa nyo sa 10 million yung basihan? Yung plunder law po iyon. Bilang senador ninyo, amendahan ko yung plunder law, from threshold na 50 million, ibababa ko ng 1 million. Dahil sa ginawa nila rito sa ating budget, malaki na po yung 10 million. 1 million lang. 1 million at pag nagawa na po natin yan, sususugan ko pa po ng isang panukalang batas na ibalik ang death penalty sa lahat ng magnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Yan po yung aking gagawin bilang senador ninyo. Kaya Evelyn Pedersen, bakit daw hindi sinali ni Attorney Vic si BBM sa kaso? Sana daw sinali na. Sabi ni Attorney, yung aking panyero, alam mo ninyo, panyero, hindi mo talagang ganun, ang dinedemanda lamang ay yung executive secretary, hindi naman dinedemanda ang personal, kundi impleaded party. Sapagkat meron pong immunity ang nakaupong Pangulo habang siya ay presidente. Yan po ang paliwanag. At kaya hindi siya dinedemanda, in effect, nakademanda po siya dahil he is acting through his executive secretary, kaya impleaded yung executive secretary. Procedural po ito sa batas.